Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Kumusta na po kayo mga giliw naming taga-subaybay sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo? Muling sumasa inyo ang palatuntunang ito ang payo at ako po ang kapatid na Arnel Solano. Sana, gaya po ng dati, nasa mabuti po kayong kalagayan, pati na ang inyong buong sambahayan. At minsan pa, sa pagkakataong ito'y pakinabangan natin ang mga salita ng Panginoong Diyos na nagsisilbi pong gabay sa atin pong maayos na pagdadala ng pamumuhay. Sa pagkakataong ito, isa na naman pong mensahe ang atin pong bibigyang daan at sasagutin o ipaglilingkod yung kanilang nire-request po na topic. Ganito po yung kanyang isinulat . Hello po ka Arnel, kung pwede po sana ay wag nang mabanggit ang aking pangalan at wag na pong mabasa ang buo ko pong email sa inyo. Actually po, ang pinakagusto ko po sanang itanong ay ano po ang pwede kong ma-share sa aking kapatid dahil sa napapansin nga po naming sobra niyang pakikipagbarkada. Hanggang doon na lang muna siguro itong ating kukunin na bahagi nung sulat sa atin at iginagalang po natin yung kanilang request na wag nang basahin ng buo. Salamat po dun sa nagpadala ng email. Alam namin na habang nakikinig kayo dito, alam ninyong kayo na yon. Puntahan po natin at pag-usapan po ang ukol dyan sa kanilang request na paksa. Alam naman po natin kasi na likas po sa tao yung maghanap po ng kanyang makakasama. Maaring kaibigan o kaya ay tinatawag po ng iba na kabarkada. Sabi nga po sa Ingles, man is a social being. Yung bang hindi po pwede ang tao na wala siyang kasama. Kung sa bagay, pagka ang pinuntahan natin ay Biblia, kahit po nung lalangin ng Diyos ang unang tao si Adan, nakita niyang hindi mabuting nag-iisa kaya nilalang niya si Eva. So talagang ang tao'y nangangailangan po ng kasama. Mabuti po yung ang tao ay mayroong kaibigan. Kaya napaka ganda at nakakatuwa na ang isang tao pagka meron siyang katangian na ang tawag nila malakas ang PR. Diba? Magaling ang PR, yung kanyang public relationship. May mabuti kasing pakinabang yon sa kanyang buhay, pati na sa kanyang pamumuhay siyempre. Ngunit, dapat lang po sana nating laging tandaan, may limitasyon ang pakikisama o pakikibagay sa kanino mang tao. Hindi po pwede yung ang termino nila ay todo pasa na lamang. Di po ba? Na sige lang ng sige. No? Pero para naman hindi tumunog na nagdidikta lang. Sabi nga po, mas mabuti na ang mga salita ng Panginoong Diyos ang gumabay po sa atin. Ukol dyan sa pakikisama. Simulan nating sangguniin ang banal na kasulatan. Kanino po hindi dapat makisama ang sino man? Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay nasa aklat ng Kawikaan. Dito po sa 1:10 hanggang 11 ay ganito po ang ating matutunghayan na itinuturo sa atin ng Biblia. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paaakay, sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang, halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sana napagtuunan ninyo ng pansin, ito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Kanino po tayo hindi dapat makisama? Doon sa taong masama. Anong mahigpit na ibinibilin ng Biblia sakali mang akitin ng masama? Ang sabi po sa atin,
sakali mang akiting ka ng masama, huwag kang paaakay, sila'y iyong tanggihan nga. Nabanggit nga natin kanina Hindi pwede yung todo pasa. Di po ba no? Meron pang nagsasabi ganito Kung marunong kang sumagot ng oo, dapat marunong ka ring sumagot ng hindi. Ang sabi po sa English ay, learn to say no. Pagkakailangan. Di ba? Kailan? Di kapag ka ang yaya ay doon na sa gawang masama. Alam naman natin kung ang ginagawa ay mali na. Di po ba? Pagka masama na. Sabi nga sa talatang ating binasa kapag ka ang yaya mag-abang tayo, bilang katuwaan niya, daluhungin natin yung mga walang malay. Isipin mo, katuwaan na lang. Pero nananakit pa ng kapwa. Ito pa isang punto. Hindi naman masamang magkatuwaan Basta walang masasaktan na ibang tao, walang malalabag na kabutihang asal, higit sa lahat, walang malalabag na utos ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. May limitasyon dapat. Hindi dapat lumalabag sa mabuting asal, huwag labag sa batas, lalong huwag lalabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito ngayon ang tanong, bakit yung iba naaakit gumawa ng masama? Ano po ang karaniwang ipinang-aakit ng mga taong gumagawa ng masama para maingganyo yung iba na sumama sa kanila? Pakinggan ninyo, dito pa rin sa Aklat ng Kawikaan. Ngayon naman ay sa 1 ang talata ay 13. Ito naman po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Dapat maging maingat po tayo. At huwag nating kalilimutan ang mga pagtuturong ito ng banal na kasulatan. Kasi ang isa sa gagawin ng mga taong masama, sisilawin nila ang tao na gusto nilang akitin. Maaaring ang ipangsisilaw nila ay yung material na bagay. Halimbawa nga, kagaya nung sinabi ng Biblia, bahay anya natin mapupuno ng kayamanan. Kapag ka ang pansin natuon doon sa magiging provetso, sabi nga, o sa pakinabang, baka malimutan na yung dahilan o kaya yung paraan. Baka kahit mali na, gawin pa rin. Kasi ang mali ay mali. Kahit na ano pa ang gawing pangangatwiran. Kahit pa nga ginagawa na ng nakararami o nagiging kalakaran hindi po magiging tama ang isang bagay na mali. Sana napagtutuunan ninyo ng pansin yan. Diba? Yung pang nabanggit natin, pangangatwiran. Sabi nung matatandang nakakausap namin, yung pangangatwiran ay pagtutuwid na lang ng bagay na baluktot. Kaya hindi talaga tama pinangangatwiranan na lamang. Mag-ingat po tayo dyan, mga giliw naming taga-subaybay. Uulitin natin, hindi po masama ang makisama. Hindi masama ang makipagkaibigan o makipagkapwa. Ngunit, dapat po may limitasyon. Huwag sa mga bagay na masama. Huwag sa labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang ibinibilin ng ating Panginoong Diyos para hindi makapagtagumpay sa atin yung panghihikayat ng mga taong gumagawa ng masama? Ang binasa ko kanina ay talatang 13. Bayaan ninyong basahin ko ngayon yung nasa talatang 15 hanggang 16. Nito pa rin pong Aklat ng Kawikaan. Ganito po ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan sa tuwina, ang bisig ay nakahanda
sa pagpatay. Huwag nating kalilimutan ng ipinapayong ito ng Biblia. Ang sabi sa atin, sa kanila ay iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Kaya yung pakikisama talaga, pinipili din no? At saka mayroon talagang limitasyon. Huwag makikisama sa gumagawa ng masama. Uulitin po natin, hindi masamang makipagkaibigan at makipagbarkada, pero wag namang sosobra. No. Wag po nating papayagan kahit sa masama na, sige pa rin. Sabi nga ng Biblia, lumayo ka. Lumayo ka sa kanila. Bakit ayaw ng Diyos na makisama tayo sa mga gumagawa ng masama? Ganito po ang pagtuturo sa atin dito naman sa unang Korinto. Sa 15, ang talata po ay 33. Pagtuturo po sa atin ni Apostol Pablo, ito po ang sinasabi. Mag-ingat kayo. Ang masamang kasamay nakasisira ng magagandang ugali. Alam nyo yung kasama, malakas maka-impluensya Ang lakas ng impluensya niyan sa tao. Sasampulan ko po kayo, bagamat ito'y alam naman ninyo, naoobserbahan naman natin, di ba? Napansin nyo ba halimbawa yung bata? Siyempre, ang ituturo ng magulang kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, di ba? Sabi nga, GMRC, good manners and right conduct. Baka pati sa screen time, binabantayan pang mabuti, Pero magugulat ka pagka yung bata medyo lumaki na, lumalabas na ng bahay, nakikipaglaro na sa ibang tao, May mga time na wala na siya sa paningin ng kanyang magulang kasi may kasama na. Pagbalik sa bahay, meron ng sinasabi, meron ng ginagawa na hindi naman yun ang itinuro ng magulang. Saan niya natutunan? Doon sa mga kasama. Uulitin ko po, hindi masama ang magkaroon ng pakikisama. Mabuting trait yan. Yan mabuting ugali. Tiyakin lang natin, hindi po sa masama. Kasi pagka ang kasama ay masama, sabi ng Biblia, sisirain yan ang magandang ugali. Kaya, dapat doon tayo sa good influence. Huwag sa bad influence. Ano po? Gusto ko lang pong samantalahin din ang pagkakataong ito, para tawagan po ng pansin ng mga magulang. Dapat ang mga magulang, aware po kayo kung sino po ang mga kasama, ang mga kaibigan, kabarkada ng inyong mga anak. Kasi makaka-impluwensya at makaka-impluwensya po yan Bantayan po ninyong mabuti. Pati na yung kanilang mga pinupuntahan sa iba't ibang internet sites, sa mga social media sites. Baka po hindi na pag-uukulan ng pansin, iba't ibang hindi na magandang sites pala ang kanilang napupuntahan. Baka ka-impluensya din po yun sa kanila. Sa panig naman ng mga kabataan lalo na, kapag ka medyo nagtatanong ang magulang, sino kasama mo, saan ka pupunta, huwag po kayong magagalit. Hindi naman ini-encroach yung inyong kalayaan, sabi nga, o kaya yung inyong karapatan. Ang totoo, kung sakali man na yun kanilang pakialaman, karapatan po nila yun magulang po di po ba? Pero wag niyong isipin na ganun. Kundi ang gusto lang nila, ipagmalasakit kayo. Kasi nga, baka ang makasama ay masamang barkada. Sisirain yan. Hindi lang ang mabuting ugali Di ba? Kundi, yan makasisira sa kinabukasan ng tao. Naalala niyo po ba yung sinasabi nila sa Tagalog na sabihin mo anya sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Sabi nga po nila noon, birds of the same feather flock together. Hindi ka naman tatanggapin sa isang grupong yan kung hindi ka katulad nila. Okay, sige nga, halimbawa, ang mga kaibigan mo ay adik. Di ba? Meron bang maniniwala pag sinabi mong ikaw hindi ka adik? Di ba? Ang masakit pa niyan ganito
Halimbawa, ni-raid ng pulis. Diba? Given na hindi ka halimbawa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, pero kasama ka nila, ni-raid, huli ka rin o hindi? Huli ka rin. Sisirain talaga ng masamang kasama, hindi lang ang magandang ugali, kundi pati ang magandang kinabukasan. Ingat tayo dyan, mga giliw po naming taga-subaybay. Kaya, pagka Biblia ang ating pinag-usapan, itinuturo ng banal na kasulatan, sino po ang pinakamabuti na maging kasama po natin? Higit pa sa mabuting kaibigan. Higit pa sa best friend. Sabi nga nila sa BFF. Niyo ba, no? Ito po, pakinggan po ninyo. Ang sabi sa Mikas, sa 6, ang talata po ay 8, ganito po ang matutunghayan nating pahayag ng Biblia. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ang dapat hangarin natin, yung tayo ay lumakad na kasama ang Diyos. Kasi kapag kakasama natin ng Diyos, wala nang kulang sa atin. Di ho ba, no? Kaya ka nakikipagkapwa kasi you need something. Maaaring companionship, maaaring tulong, di ba? Meron pa bang hihigit sa ating Panginoong Diyos? Ang tanong ngayon, paano natin magagawang makasama ang Diyos sa lahat ng ating lakad? Biblia pa rin ang magpapaliwanag. Ganito pong sinasabi sa aklat po ng Kawikaan, sa 3:1 hanggang 4, ito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Anak ko, huwag mong kalilimutan ang aking mga aral. Sa halip ay ingatan mo sa iyong puso ang aking mga utos. Pagkat pahahabain nito ang buhay mo at dudulutan ka ng kasaganaan. Huwag mong tatalikdan ang pag-ibig at katapatan. Ikwintas mo ito sa iyong leeg at iukit sa iyong puso. Kung magkagayon, magtatamo ka ng kaluguran at magandang pangalan sa paningin ng Diyos at ng tao. Papaano po makakasama natin ang ating Panginoong Diyos sa ating paglakad? Sagot ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya, sasamantalahin lang po namin ito. Lagi namin pong inaanyayahan kayo na makinig sa mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat nakatitiyak po kami. Ito ang dalisay na aral at kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sana po, pagbigyan ninyo yung aming mga kahilingan at paanyaya. Ano po? Anong ibinibili ng Diyos sa atin tungkol sa kanyang mga kautusan? Ang sabi, huwag nating kalilimutan ang kanyang aral. Ingatan natin ang kanyang mga utos. Huwag nating tatalikdan ang pag-ibig at katapatan. Alam nyo kung ano ang ibubunga nun? Maliwanag ang sinabi ng Biblia, pahahabain ang buhay mo, dudulutan ka ng kasaganaan. Di ba napakaganda, no? Hindi lang yon. Ang sabi pa, magtatamo ka ng kaluguran at magandang pangalan sa paningin ng Diyos at ng tao. Sa makatwid, ang taong sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos, hindi lamang po may magandang reputasyon sa kanyang kapwa-tao, kundi higit sa lahat, meron siyang napakagandang relasyon at pakikisama sa ating Panginoong Diyos. Gaano po kahalaga yon? Gaano kadakilang kapalaran ang matatamo ng taong kinalulugdan at laging kasama sa kanyang buhay ang Diyos. Makinig po kayo sa mga talatang 17 hanggang 18. Kaaya-aya ang kanyang mga landas at kapayapaan ang lahat ng kanyang daan. Siya ay parang punong kahoy ng buhay sa nagtataglay sa kanya. Pagpapalain
ang namumuhay sa Kanya. Kaya isang napakagandang kapalaran po ang matatamo ng taong kinalulugdan ng Diyos, sapagkat ang sabi po sa atin, kaaya-aya at payapa ang kanyang landas at pagpapalain sila. Kaya sa buhay pa lang na ito, di po ba? Meron ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alam nating may mga taong ang layunin sa pakikisama sa kapwa ay para may matakbuhan siya at mahingan siya ng tulong sa panahon ng kanyang kagipitan at mga pangangailangan. Pero alam natin, anuman ang katangiang meron ng isang tao na ating pinakikisamahan, sabihin na natin na napaka-genuine ng kanyang pagmamalasakit, pero meron at merong hangganan o limitasyon ang kanyang kakayahan. Pero ang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Wala pong imposible sa Kanya. Napakadali para sa Kanya na ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Kaya kung nauunawaan at sinasampalatayanan natin ito, hindi natin ipagpapalit ang pakikisama ng Diyos sa pakikisama ng mga tao sa mundong ito. Lalo na po ng mga taong magbubulid lang sa atin sa kamalian at kasamaan. Sana doon sa nagpadala sa atin ng email ay nakatugon po itong aming ipinaglingkod sa inyo, ang mga payo ng Diyos, ang sundin po natin. Ito ang inyong ipaalala doon sa inyong kapatid na inyong pinoproblema, sabi nga po, no? Para po matama ang landas, malayo sa kapahamakan hanggat may pagkakataon pa. At sa lahat po ng mga nakikinig sa amin ngayon, uulitin po namin, hindi po masamang makipagkaibigan, hindi masamang makipagbarkada, hindi po masamang makisama. Huwag lang tayong lalabag sa utos ng Panginoong Diyos. Tiyakin po natin, higit sa lahat, ang kasama natin ay ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gaya ng dati, nag-aanyaya kami kung meron din kayong mga paksa na gustong ipatalakay, may problemang gustong idulog, pwede po kayong mag-email sa amin sa itoangpayo@incradio.net. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay sa pagkakataong ito, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami. Muling ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para mahayag po ang iyong mga katotohanan. Mga payo mong magiging gabay namin para mawasto ang aming pagdadala ng buhay. Higit sa lahat, makasunod po kami sa iyo, makapagbigay kami ng kasiyahan sa iyo. Magtamo naman kami ng mga pagpapala. Lingapin mo po ang mga nakapakinig ng iyong katotohanan. Bigyan ng pusong masunurin, laging napasasakop sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami, patuloy po kaming ipamagitan sa Ama at ibiyaya po ang aming mga pangangailangan. Ama, sa muli naming pagtawag sa iyo, muli kaming nakikisuyo, pagpalain at ingatan ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.